Hello, good morning mga tito tita. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Tito Logs TV. So for today's video, punta tayo ng sementeryo guys. Samahan nyo ako kasi nakakatakot doon. Di, joke lang. Kasi yung public cemetery dito sa Tacloban is dinidemolish na kasi nagki-clearing. Kagagawin papagandahin. Memorial park lang din. Ewan ko, basta pupunta ko doon para ako maliwanagan kung bakit pinapakuha yung mga buto-buto doon. Lalong-lalo na yung matatagal na doon na nakalibing. Pinapalipat sa ibang sementeryo muna. So, nandoon si nanay, nandoon si tatay, nakalibing. Pati yung mga lolo-lola, mga uncle, mga tiyo-tiya nandoon. At saka yung mga pinsan ko nandoon din. At saka yung kapatid ko na bunso namin nandoon. 4 years ago pa lang sa kanya. Siguro hindi pa yun hindi pa yun tunaw. Hindi pa yan decompose. So sabi ng City Government of Tacloban na kunin yung mga buto-buto doon, lalong-lalo na yung mga 10 years and above, yung pinakamatagal. Tapos pinapalipat yung mga buto. Tingnan natin kung ano yung proseso doon. Kung nag-decide ako na puntahan doon kasi para mano ko yung proseso kung paano kuhanin yung mga buto. May bayad daw. Tingnan natin kung kakayanin. Per patay yung pagbayad. Samahan niyo ako guys. May dagalunta mga kuwan na may mga agi. So ayan guys, nandito na tayo sa El Reposo Public Cemetery, kung saan dito nakalubong yung nakalibing, hindi nakalubong, yung nakalubong waray-waray yun. Dito nakalibing yung aking mga mahal sa buhay, mga departed loved ones. El Reposo Catholic Cemetery here in Tacloban City. Ito yung mga advisory nila guys, nakapost dyan na pagpasok mo dito guys, dapat lahat ng mga nakalibing is kukunin na yung mga labi. Pinapakuha, pinapatibag. Makikita nyo naman guys, tibag na siya. May opisina nito. Lahat ng mga nicho, yung mga nicho dito nakatibag. Yung libing ng nanay at saka tatay, ng lola ko, ng kapatid ko, nandito. Yung ito, dito, parang hindi pa kinuha. Kasi pag hindi ninyo kunin yung mga nakalibing dito na mga mahal nyo sa buhay, isasama sila sa mass grave. Yung mass grave guy nasa likod ng chapel. Makikita nyo mamaya. Makikita nyo naman may mga butas-butas na yung mga nicho. Pagkatapos guys, parang ibubuldos ba to? Totally demolish kasi i-develop to. Gagawin pa naman cemetery, pero sabi daw ng mga nagmamahala dito na kailangan daw kunin muna yung mga yung mga buto. Ito guys, ayan, makikita nyo, ito yung gagawing mass grave. Bawat kwarto dito nasa nasa 100 na buto. So hindi naman maganda guys, ipapagsama-sama natin dyan sa mass grave. Yung balak ko sana, ipagsama-sama lang yung mga mahal ko sa buhay para isang puntahan lang tuwing araw ng undas, araw ng mga patay. Makikita nyo, parang yung sa amin na lang ata yung hindi nakukuha dito. Tingnan nyo guys, may mga butas-butas na yung mga nicho. Nasa likod ng chapel yung libingan ng nanay, tatay, lola, at saka yung mga pinsan ko nandito. Ito, pinapakita ko sa inyo yung mass grave. Akala ko yung mass grave, ililibing lang sila sa lupa. Meron palang mga kwarto-kwarto din. Kasama ko dito si Totoy, yung aking pinsan, yung naka-red. Nagpasama ko sa kanya. Though yung nanay at saka tatay niya, yumao na din. Hindi dito nakalibing, nasa ibang cemetery doon sa bukid. Ito kasi yung cemetery na to, nasa heart of the city pa to. Matagal na to guys, yung cemetery na to. Kaya nga plano i-develop ng City of Tacloban. But the meantime, habang siya i-develop yung mga gaya nga sinabi ko kanina,
ipapakuha or kukunin muna yung mga buto. Papakita ko sa inyo kung saan nakalibing yung nanay at saka tatay ko. Yan, itong mga tao na to nakasama namin, sila yung magkukuha ng buto. Sabi nila per buto, kada buto nasa 2,000 yung pagpakuha, pagpatibag kukunin nila. Tapos hahanapan nila ng lilibingan dito kasi mayroong part dito na hindi pa i-demolish. Within 15 years pa daw i-demolish. So in this part dito sa parte na to i-demolish na yan. Yan guys, yung light blue. Yan, dyan nakalibing yung aking nanay at saka lola. Ano pagkakaibat mas grade? Yan si Tutoy, pinuntahan niya. Sabi ko, pupunta ko dyan, papakita ko sa aking viewers. Yan, nasa taas, ito yung sa taas na last na inilibing dito, nasa taas, is yung papa ni Mighty Mang. Yung papa ni Jessa, yan si Mario. Yan, dyan. Kukunin siya dyan. Tapos yung sa baba naman, namatay siya noong November 2000, hindi ko nakita. Pagkatapos, yung papa ko, yung tatay ko, yan yung kanyang libingan nasa baba. Yung mga neighborhood nila guys, talaga makikita nyo, kinuha na yung mga buto. Yung amin na lang ata yung hindi nakuha dito. Lahat ng mga nakalibing dito na kalapit nila nakuha na. Yan, Milicio. Yan yung tatay ko. Namatay siya noong 2008. May 2008. Wala na talaga dito guys. Kasi ayan. Makikita mo, kailangan natin ilipat sila. Ayaw ko kasi na sila doon sa mass grave. Isali sila doon sa mass grave. Paano na pag araw ng patay, pipila kayo sa pagtirik ng kandila kasi magsasama-sama sila kahit hindi namin kamag-anak doon sa mass grave. Ayan, tapos lalabas tayo dito. Makikita nyo, yung arko, nasa loob ng arko, subject for demolition na yan, yung nasa loob ng arko. Paglabas kasi, sa labas, meron din nakalibing. Kung saan, doon din nakalibing yung yung kapatid kong bunso, namatay siya noong 2019. Hindi pa matagal. Parang kailan lang. Mga 4 years ata, 5 years na siya, pero hindi pa yan naagnas. Ito, makikita nyo, yan, may mga butas na pa. Ito, palabas na tayo dito sa arko. Yan, paglabas mo dyan sa arko, mayroon din mga nakalibing guys. Yan, papunta dyan. Pupuntahan natin yung libing ng kapatid ko. Sabi ng mga sepulturero, ng mga nagtatrabaho dito sa sementeryo, yung mga labi daw doon na dinimulish na pwede daw dito ilibing, ilipat dito muna pansamantala kasi 15 years pa naman dito hindi pa i-demolish. So sabi ng sa sepulturero, may kamag-anak pala kayo dito sa labas kasi sa labas na to, sa loob ng arko doon, sa pagpasok doon, subject for demolition na yun. Hindi yan subject for demolition, dinidemolish na talaga. Nakita nyo naman na tinibag na. So hinahanap namin dito yung kapatid ko kasi hindi ko alam. Nung ilibing kasi yung kapatid ko na bunso, parang hindi ako nakasama noon kasi mayroon akong karamdaman or nakasama man ako pero hindi ako pumunta dito, hindi ako tumuloy dito sa paglibing mismo ng kanyang kabaong dito. Hinahanap namin dito kasi hindi namin mahanap kung saan. Sabi ko, dito lang yun. Buti na lang guys, yung mga sepulturero dito, memorize nila or familiar sila sa mga nakalibing dito. So yung mangyayari, if ever mahanap namin dito yung libing ng kapatid ko, itatabi daw dito, gagawa ng box, tapos ipapasok dito yung mga buto na 6 ata o 5. Ayan, nakahanap dito ng hukay. Tamang-tama dito, sabi ng sepulturero, dito na lang natin ilagay yung 5 yung mga buto para isang puntahan lang tuwing araw ng undas. So, wala, hindi na kayo punta doon, punta dito, magtitirik ng kandila doon, magtitirik ng kandila dito. Sabi ng na sepulturero, dyan natin pasok or yung mga buto ng nanay at saka tatay at saka lola at saka yung pinsan ko na si Mario. Ito yung kapatid ko guys, si Noel.
O yan, namatay siya noong 2019. Dito kasi may chapel. Diyan siya pinasok. Buti na lang nandito pa maganda naman malinis dito. Paglubog natin dito mga tol. Sabi ng mga sepulturero, tamang-tama para isang puntahan lang ninyo tuwing Pare-pareho tayo dyan, no? magtitirik kayo ng kandila. Pero ini ka bukas. Kasi ipapakita ko sa inyo guys. Iyan, makikita nyo yung box na yan itong box na to. Yan, galing yan sa loob doon sa may loob ng arko. Makikita nyo apat o tatlo ata yung nakalibing na inilibing diyan. Diyan pareho yung gagawin sa sa mga buto na kukunin doon sa loob ng arko. Gaya sabi nila pareho daw yung gagawin nila dito. So yung yung bayad nasa 8,000 yung bayad guys. Kasi sabi ko sa kanila, pwede 8,000 na lang package. Sila na yung gagawa ng ng nicho na square kung saan nandun na sila sama-sama. So papagawan pa rin natin sila ng lapida. Kung saan yung lapida is isasama-sama natin yung mga pangalan nila. Kasi pag yung lapida nila ilagay dito paisa-isa, so parang yan hindi magkakasya kasi pa-square lang yung gagawin dito Mga buto naman yun. Hindi naman sila mga fresh body. Yan, 2010 July 2019 July 10 siya na pinanganak. 1984 yung yung bunso namin. Ito si Totoy, yung pinsan ko. Siya naman yung pumasok dyan kung pupwede. Pupwede daw dyan. Sabi ko sa kanila, bago yan ilagay dyan, mag-flooring muna, flooringan muna dyan. Kasi hindi naman maganda na ipapasok agad. So, sabi ko sa mga sepulturero, flooringan muna. Sabi niya, bukas daw ng umaga, madaling araw, namin gagawin yung pagkuha ng mga buto. Kasi itong mga sepulturero guys, mga empleyado ito ng city. Sabi nila, extra or sideline lang nila. Kasi pag dumaan pa tayo sa city, yun, marami pa daw mga papel ang asikasuhin, tapos may bayad din pagpakuha ng pagpakuha ng mga boto. Sabi ko parang mas malaki yung babayaran pag dadaan tayo sa city. Sabi ko sa kanila, legit naman sila guys, kasi dito sila nagtatrabaho. Tapos yung isa kakilala ko guys. Sabi ko sa kanila, ganda ng paggagawa ng nicho. Kasi yung isa nakita yung square na nicho, hollow blocks lang, walang finishing. Sabi nila, kung ano lang yung magagawa, mag-down payment daw muna ako kasi bibili sila ng material. So nag-down payment tayo ng 3,000 dyan. Kasi para nga matrabaho nila. Pag alis namin ngayon, matrabaho nila. Tsaka bukas babalik kami ng madaling araw para kunin na yung mga nicho. Ito guys, dito tayo naman sa mass grave. Itong mass grave na to nasa likod lang ng simbahan. Dito na side. Yan. Ulitin natin pagpasok. Yan. Dito. Yan dito sa loob ng arko na nasasakupan ng arko. Diyan nakademolish na lahat. Or demolition na talaga diyan ang mangyayari kasi hindi na yan pinalibingan. Yung mga nakalibing diyan guys, more than 10 years na pataas yung mga nakalibing dito. Kasi may plano na talaga or matagal na talagang plano yung city na i-develop yan dito. Kasi nasa heart of the city to, dapat maganda yung Memorial Park. So, pag gawin na tong Memorial Park, yung nasa labas natin na nicho na ipapalagay natin temporary, papalipat na naman dito guys. Kasi nga, para sila, masama dito. Kasi ayoko naman ililipat sila ng sementeryo guys. Ang kalayo-layo ng sementeryo dito nasa bukid pa. Sabi ko dito na lang kasi malayo yung doon sa sa Basper. Yung Basper, alam nyo guys, yung cemetery dito sa Tacloban. Marami naman yung cemetery. Yung iba mga private, hindi natin yan hindi natin afford yung private. Kasi pag ilipat natin yung mga buto sa private, mga more than kulang-kulang 50 mil yung ating gagastusin doon kasi bibilhin talaga natin yung lupa. Kumpara dito sa public cemetery na libre yung lupa, tapos papagawa mo na lang dito pag may bakante doon sa sa kapatid ko. Ayun. Sa tabi. Ito yung mass grave, wala pang laman. Pinapakita ko sa inyo yung mass grave kasi nga para makita nyo yung bawat kwarto nito guys is nasa 100 na buto yung ipapasok dyan. Parang
common siya. Nasa loob lang siya ng chapel. Nakaisipan ko agad, kung dito ko ilagay yung mga labi ng mga yumaong mahal sa buhay, para walang ano, kasi yung nilalagay dito guys, yung mga buto, yung mga labi na walang talagang nagmamay-ari o yung may-ari na sa malayo, hindi na pinupuntahan yung mga ano, dito nila inilalagay. Dito nila inilalagay guys yung mga buto na, yung mga walang bumibisita. Pero since bumisita tayo dito, sabi ng mga sepulturero, nandito naman kayo, hindi naman maganda na ipapasok natin dito kasi yung pinasok diyan daw, yung mga walang nagmamayari na. Ewan ko kung may-ari pero walang pakialam na sa kanilang mga patay. Ayan, so parang pareho lang tayo pag ipasok natin dito. Oh. Mas maganda ihiwalay natin kasi para maganda pag ano natin, pagpunta natin, pagbisita natin sa kanila sa araw ng mga patay, may isang lugar tayo na pupuntahan. Hindi yung dito tayo pupunta sa ano. Ito yung sinasabing mass grave. Na naka common lang, maraming nakalibing. Yan sa baba guys. Oh, meron na yan ata na nilagay nila kasi nakasarado na. Makikita nyo dyan, oh. Ayan. Yung iba mga mausoleo pa kayo yung mga pinagawa dito, mga mausoleo, parang bahay na pero giniba pa rin guys. Kasi nga, gobyerno to yung may-ari. Kung private sana to, ayusin yan ng may-ari. Kita nyo ito yung kabaong guys, parang hindi siya na magarang kabaong pero ayan walang silbi din. Kinuha din yung patay. Yun nga guys, sabi nga wala, kahit gaano man tayo kayaman, kahit gaano man tayo katanyag, kasikat, sa sementeryo pa rin yung ating patutunguhan. Lahat tayo guys, sa sementeryo tayo patutunguhan. Pero naman sana kung mayroon tayo mga loved ones, mayroon tayo mga yumaong mahal sa buhay, dapat guys is natin, asikasuhin natin tulad nito, dinidemolish na. Yung iba hindi pinupuntahan. Dapat inaayos natin kasi yun na lang ang ating mga natitirang alaala sa kanila. Nandito naman tayo, hindi naman tayo nasa malayong lugar. So ayan guys, salamat. Thank you for watching.